Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Target ng Senado na maipasa ngayong linggo ang panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang magsuspinde o magbaba ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Ways and Means Committee Chair, Senator Pia Cayetano, kumpiyansa silang maipapasa ito ng Senado bago ang recess sa Miyerkules. Hinihintay na lang ng Senado ang opisyal na bersyon ng panukala mula sa Kamara. Iniimbestigahan ng Energy Department ang mga reklamo na natanggap nila kaugnay ng sunod-sunod na malalaking pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, dumami ang mga sumbong na natatanggap nila sa pamamagitan ng eGov PH app. Bukod sa sobrang taas ng presyo, ay maaga ring nagdadagdag ng presyo ang mga gasolinahan. Higit sa 95 million pesos ng hinihinalang shabu ang nasabat na mga otoridad sa Lipata Port sa Surigao City. Alamin natin ang detalye sa report ni Reynaldo Bernaldez. Reynaldo? Yes, Maan, nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 95.2 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang magkasanib na anti-drug operation sa Lipata Port madaling araw ng Marso 14, 2026 kung saan naaresto ang isang pinaghinihilahang drug courier. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency, PRO13, sa pamamagitan ng Seaport Interdiction Unit Surigao sa pamuno ni Paul P. Stilos. Ang operasyon ay sinagawa bandang alas 4:45 ng umaga sa nasabing pantalan sa Barangay Lipata, Surigao. Na isa katuparan ng operasyon sa pagkipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ng Philippine National Police, Philippine Ports Authority, Port Police, Philippine Coast Guard at Criminal Investigation and Detection Group kasama ng iba't ibang intelligence at anti-unit sa rehiyon. Sa operasyon, naaresto ang isang 23 anyos na lalaki na residente umano ng Taguig City matapos madiskubre ng mga operatiba ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 14 na kilo. Ayon sa mga otoridad, may tinatayang standard drug value ng 95.2 million o 95 million 200,000 ang mga nakumpiska na illegal na druga. Nasadsam din sa suspect isang metallic gray na Toyota Hilux pickup, isang Android mobile phone at isang gulong na sasakyan na pinaniniwalang ginamit upang itago iposit ang illegal na druga. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag ng Section 5 o Transportation of Dangerous Drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Laurefel Gapalis, Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency 13, patunay na ang matagumpay na operasyon at tungo sa matibay na koordinasyon at pagbabantay ng mga ahensya sa pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang mga pantalan laban sa pagpasok at pagkalat ng iligal na druga. Muling tiniyak ng mga otoridad na sa paigtingin pa ang kanilang operasyon kontra druga upang matiyak na mananatiling ligtas ang mga pangunahing daungan ng bansa laban sa iligal na kalakalan ng druga ilalim ng kampanyang Magkaagapay, PDEA at Barangay kontra Druga. Mula sa FMR Surigao, Reynaldo Bernaldez. Maraming salamat sa iyo, Reynaldo Bernaldez. Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang naglalayong palawakin ang access sa libreng tertiary education sa bansa. Layunin ng panukala na palakasin ang tertiary education subsidy at magpatupad ng voucher program para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito'y para sa mga nagnanais mag-aral sa pribadong kolehiyo o technical vocational institutions. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na makatutulong ang panukala sa mga mahihirap na estudyante na makapagpatuloy sa kolehiyo kahit kapos sa pinansyal na suporta. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.